Ihatid mo ang kapayapaan ni Kristo sa mga taong walang kapayapaan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 11 to 15, and I read it for you. Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy, and stay there until you leave. As you enter the house, greet it. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Truly, I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on that day of judgment than for that town. Isa po sa inihabilin at ibinigay na misyon sa atin ng Panginoon ay ang ipagkaloob ang kapayapaan niya, lalo na sa mga taong nangangailangan nito. Kung babalikan po natin ang mga tagpo noong nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan, nagpakita siya sa mga alagad at ang kanyang winika ay, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay manatili sa inyo. At sa ating pong binasang ebanghelyo ngayon, tayo po ay binibigyan ng paalala na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga tagapaghatid ng kapayapaan ni Kristo. Tayo ay isinusugo niya sa mga tao o lugar na nangangailangan ng kanyang kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, kung saan mang bayan o nayon at tahanan kayo pupunta, ipagkaloob niyo ang kapayapaan. Saan kaya tayo pupunta? Kaninong tao tayo pupunta para ipagkaloob ang kapayapaan ni Kristo? Unang-una, tayo po ay magdasal sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng kapayapaan sa puso at sa kaisipan. Hindi natin maibibigay ang kapayapaan kung tayo mismo ay naguguluhan, kung tayo ay nasa kadiliman. Ngunit ang kapayapaang ito, lagi nating tatandaan, ay nagmumula lamang sa Panginoon. Tunay na kapayapaan ay galing kay Kristo. Ikaw na nabigyan at nakaranas ng kapayapaan ni Kristo ay isinusugo ngayon para ipagkaloob at ibahagi ang naranasan mong kapayapaan sa iba naman. Sa loob ng tahanan, sa trabaho, o maging sa mga paaralan o saan ka man magpunta. Hanapin ang mga taong nangangailangan nito kung papaanong pinahanap ng Panginoong Hesus ang mga tahanang karapat-dapat na mabigyan ng kapayapaan. At sa mga taong hindi tatanggap nito, ang sabi ng Panginoon, ipagpag ninyo ang inyong mga paa para ang alikabok sa tahanan o sa nayong yon ay mawala sa pagkakapit sa inyo. Tayong lahat ay tagapaghatid ng kapayapaan. Maring sabihin natin, tayo ay naguguluhan. Pero lagi nating tatandaan, ang isang misyonero, ang isang disipulo ay tao at nangangailangan ng kapayapaan din. Ngunit ang Panginoon ang siyang magbubuhos ng kapayapaan na iyong kailangan para makapaghatid ka ng kapayapaan sa iba. Ang misyong ito ay hindi sa atin. Ito'y ipinagkatiwala lamang sa atin at tayo ay nakikibahagi sa Kanya. Kay Kristo ang misyong ito, kaya hindi niya tayo pababayaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pagkalooban niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso at kaisipan upang aming magampanan ng matiwasay ang misyong inyong iniatang sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.